Toots, nasa linya na po natin, walang iba kundi si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga po, Secretary. Good morning! Good morning, Nori, at good morning kay Tuti. At siyempre po, magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Opo, Oo. magandang umaga po. Magandang umaga muli. Welcome back muli sa ating programa. Pag ikaw kausap namin, alam namin meron tayong balita. Salamat po sa pagkakataon na Tuti at Nori. Oh. Secretary, meron daw ho kayong may babalita patungkol po ito dun sa revise dun sa ating tinatawag na Service Charge Law. Para dun sa mga kapuso natin na nakikinig at hindi gaanong Familiar. dito sa Service Charge Law. Ano nga ba ito, Secretary? Nori at Tuti, ito po yung revision ng pong tinatawag natin na Implementing Rules and Regulations. May kinalaman po doon sa Service Charge Law. Yung Service Charge Law po, ito po ay may kinalaman doon sa ipinapatong o idadagdag doon po sa mga bill ng atin pong mga kababayan kung nagpupunta sa mga outlets po ng hotel, nandun nagpunta po sila sa restaurant at kumakain sila. So, meron pong dating implementing rules and regulations na kung saan po ay merong kaming nakita na dapat na magkaroon ng improvement o adjustment nang sa ganun naman po yung lahat ng mga pinatutungkulan nung pakinabang ng batas ay kanila hong ma-share o makabahagi po sila dun sa mga service charges na kinukolekta po ng mga establishmento na kanilang pinagtatrabahuhan. Secretary, minsan nakikita ko yun sa mga resibo pag kumakain tayo sa labas. Service charge. Service charge. Oo. Minsan tinatanong ko, meron bang... 10% ba yon, Secretary? Yes, Sa batas? 10% po. Meron pong nagbibigay din meron din pong nagcha-charge na mas mababa sa 10%. Opo, correct. Meron Opo. pong 5%, 8%. Strategy po nila yon nang sa ganon, hindi po sila iwasan ng mga customers kasi alam naman po ninyo, mahalaga po ang bawat halaga. So, kung ang inyong Pesos. So, meron pong mga kanya-kanyang estratehiya, bahagi po siguro ng kanilang pang-akit ng mga customers. Meron din nga po hindi nag-charge Yes, hindi nga sasabihin ko sa inyo, Secretary. Meron din mga restaurant na hindi Doon nag-charge ka ng mag-tip. service charge. Kaya minsan ako, Secretary, magtitip. ang ginagawa ko, ay, doon tayo kumain, walang service charge. Kasi nga minsan yung iba 10%, may iba 5%. Pero siguro para din sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, Secretary, sino ba talaga ang nakikinabang dito sa sinisingil na service charge na ito? Doon po sa aming inamendahan na IRR, dati po ang nakikinabang lamang ay yung pong mga empleyado o regular na empleyado po noong establishment. Ngayon po, nung amin pong pagbalikan ng pagsusuri, yung batas po, inabanggit yung Service Charge Law, nakalagay naman po doon all employees na bahagi po ng pagbibigay ng serbisyo. So, ibig sabihin po niyan, dapat maisama pati mga manggagawa ng service providers for as long as sila ay bahagi po ng pagbibigay ng serbisyo. So, ibig sabihin po niyan, lalawak po yung bilang ng mga manggagawa na dapat mapag-ukulan ng nasabing service charges. Kasama yung mga manager, ganyan. Yun po, except lang po, ang nakalagay po sa batas, tama ka, magandang punto yan, Tuti. Except po ang mga managerial employees, maliban na lamang po kung bago po na ipasa yung batas ay na meron pong existing na arrangement, company policy, provisions po sa collective bargaining agreement na kung saan ay meron pong inclusion ng managerial employees. Kasi po nung yan po naisa batas doon po sa labor code natin, ang dati pong sharing niyan sa halimbawa na ibinigay ko, Tuti at Nori, Apo. sa 100 pesos po, ang nakalagay po na sharing 85-15. Ang 85 po doon sa mga rank and file at yung 15 sa management po, pero pwede pong kunin doon yung breakages, kung meron pong nabasag, hindi sinasadya. Doon sa Tapos, 15 lang po. Opo, doon lang po sa 15. Opo. Yung pong 85 ay Ayun, dun hindi sa mo mga dapat employee. galawin kasi
sabi po ng batas dapat sa mga manggagawa 'yon. Kaya nga po nabanggit ko rin yung meron naman pong yung sa sharing, meron din pong kumpanya na 100% na po ang binibigay sa mga kanilang manggagawa dahil siguro po parang pagpapakita rin ng kanilang appreciation na maganda ang trabaho ng kanilang mga manggagawa. So, meron pong mga sitwasyon yung 100% binibigay na po nila. Paano naman yung mga nag-outsource po ng manpower? For example, sa isang establishment, di ba kumukuha sila ng mga security guard sa mga agency? Sila ba entitled din para dun sa charge na service charge? Pag meron, yun po ang naging layunin po ng amendment ng pagbabago. Yan. So ano po yung pagbabago, Secretary? Kasama na po yung mga empleyado ng service providers. Basta po nagcha-charge ng service charge. Ibig sabihin po, hindi na lamang yan mauukol doon sa, ang halimbawa po talagang medyo talagang madaling maintindihan. Opo. Sa hotel po, yung nagcha-charge lagi ng service charge sa mga outlet niyan ganun din naman sa mga yung restaurant with the exception of sa na nabanggit mo nga, Nori. Opo. Merong hindi nagcha-charge, merong mas mababang nagcha-charge. Pero kung sila po ay nagcha-charge ng service charge, ay dapat po hati-hati na rin po doon. Kasama na po yung mga empleyado ng service providers na bahagi po ng paglilingkuran o serbisyong pinagkakaloob ng anuman pong establishments na nagcha-charge po ng service charge. So dapat service provider katulad ng mga security guard. So dapat din tignan din ng mga At saka yung sa janitorial. yan. So dapat nag-appear din sa payslip nila kung may na-additional na service paano charge po ba ang payment. kolekta nun, Secretary, nung service charge? Iniipon po yun, ano? Yes, merong sistema diyan. Actually, siguro ang karamihan ng ginagawa nila diyan twice a month o kaya naman po ay once a month iniipon. Actually, yung hindi rin po nagcha-charge ng service charge, kung binibigyan po ninyo ng tip dahil nasiyahan kayo. Opo, tama Nasiyahan po. kayo dun sa serbisyo. Opo. Meron din ho silang parang patakaran na meron ho silang box o kaya meron silang sa lahat ng counter. lagayan, no? Iniipon po lahat doon. Pagkatapos po ay bubuksan po yun, paparti-partihin. Walang service charge. Opo. Doon ako nagbibigay tip. Yes, kasi yes. wala silang service charge. Kaya pagka yung restaurant, talaga naman 10% yung service charge. Sabi ko, pasensya na, wala na tip, ang laki. Oo. Secretary, paano natin malalaman naman kung over naman yung sinisingil na service charge? Naka-reflect po naman yun. Kayo po ang unang makakakita kung meron pong sobra. Kasi dapat po, pag tinignan nyo yung inyong bill, mag-automatic na lang po kayo. Siyempre, 10%, yun yung max na dapat makuha. Pagka mas maliit po doon, siyempre, ibig sabihin nun, mas mababa sa 10%. Pero kung sumobra po, dapat po pwede magreklamo. Yes, dapat po magreklamo po kayo. Kasi baka paulit-ulit na ginagawa, hindi lang nyo pinapansin. Correct. Mahirap po makakasanayan na hindi po inaayos ang pagbibil sa mga customers. Paano naman kung senior sa PWD yung kakain tapos may discount? Di parang babawiin din yung discount nila dun sa 10% na service charge? Hindi naman po siguro kasi batas din po yung dapat meron kang discount sa senior citizen saka kailangan mo sa talagang PWD. Dapat po mag-reflect yun doon na binabawas siya. Kung minsan nga po, dahil natutuwa kayo, yung serbisyo maganda, yung natitipid nyo na sa senior citizen, minsan, Binibigay nila. nagbibigay pa kayo. Kung hindi man nyo binibigay lahat, hinahatian po nyo sila dahil appreciation lang po dun sa kanilang magandang serbisyo. Correct po. Secretary, bukod doon sa pagsasama doon sa mga service provider, may iba pa po ba na ni-revise dito sa service charge? Wala po. Yun po ang talagang mahalagang bahagi ng revision. At yun lang pagliliwanag din na kung meron pong existing na practices, arrangement na merong binibigay na benepisyo, kahit na po dun sa mga nakalagay sa batas na excluded, dapat po respetuhin. Ang prinsipyo po kasi ron, non-diminution of existing benefits. Kung meron na pong tinatanggap
dapat po ay hindi nababawasan. Or Ay, yung mga nagtatrabaho under service provider, dapat tong sa agency mag-follow up, 'di ba, mami, minsan, oy, merong kong sinisingil doon sa ganitong restaurant, service charge, baka may additional ako diyan kasi sila naman nagpapasahod doon sa mga third party, mami, 'di ba? Basta titignan lang naman nila yung Payslip. payslip nila no, secretary, para dun Yeah. prueba na talagang pumasok din yung parte nung sa service charge sa kanila. No, at saka Tuti, actually talaga malaki pong bahagi yung katapatan. Medyo Totoo. kailangan po yung honesty. Diba, Correct. sabi po naman sa saying honesty is the best policy. Pero dapat din po naman siguro tinitignan din natin at nang sa ganon yung dapat mapupunta, yung what is due the worker, mapunta po sa Ibigay kanila. sa Sa kanila. kapakanan ng mga manggagawa. Correct. So para diba? dun sa mga halimbawa, yung mga empleyado ng mga restaurant na, uy, bakit ganun? Hindi naman kami nabibigyan, kinukuha lang. So pwede po kayong magreklamo. Correct. Saan sila pwedeng magreklamo, Secretary? Sa mga pinakamalapit po na tanggapan ng DOLE o kaya naman po pwede po silang kung meron po silang kaalaman sa online, pwede po silang sa 1349 po magpaabot po ng kanilang reklamo at nang sa ganun mabigyan po sila ng assistance ng Department of Labor and Employment, lalo na po yung ating mga regional offices. Anyway, sa susunod na may good news ulit, Secretary, ha? Secretary, Dapat dito sa atin una ang good news. Lagi yan. Opo, Kailan kasi dalab po, natin si Secretary. Yes. kasi nga, Nori at Tuti, kayo po ay super serbisyo. Opo, opo. At kami po ngayon nasa DOLE, bahagi din po naman ito ng layunin itong nailunsad na bagong Pilipinas. Ang kaming pong slogan serbisyong mabilis at matapat sa bagong Pilipinas. At kayo po ay talagang align na align, super serbisyo. Yes. Medyo at ang nakita ko po naman sa inyong pong programa, talaga pong pinapatungkulan nyo kung paano po makapagbibigay ng tama na angkop at relevant na informasyon para po sa ating mga kababayan. Yes, salamat po, Secretary. At dyan nyo kami makakatuwang. Basta't para sa kapakanan ng ating mga kababayan. At di ba? manggagawa. Yan, para sa kapakanan ng mga Maraming workers. salamat, Secretary. Happy weekend po. Palagi because health Yan po mga kapuso, si Secretary Oh, Bienvenido Laguesma, ang kalihim po ng Department of Labor and Employment o DOLE. Hinihilingan, walang pinoprotek.